pwede nang masabing ano no, success story no. Panis, 1 year ago, kakarating niya lang dito sa Canada. Panis. Ngayon nag-ano na, stable work na yan no. Meron na siyang full-time stable work dito sa Canada. Hard na. Mas malaki na yung sahod sa amin. Yun. Wala. Nasa shabu-shabu kami. Dito kami sa ano yun? Hot Potly? Hindi Hot Lipat. Nandito kami sa Hot Lipat sa Winnipeg. Kasi ihahatid namin niya si Jasmine. Pupunta siya ng ng Toronto. Toronto? Yeah, she'll be in Toronto. For 3 days? Yeah, for 3 days this weekend. Because? Hindi, ano yan, bibisita lang siya dun sa aming pinsan, no? Celebration ng birthday? Oo. Nagsiselebrate siya ng kanyang 24th birthday. Tama, no? 24th birthday. Kasama namin syempre Pambansang Yorme. Wala, hindi ba namin kasama, mga busy sila, nag-aayos ng PR. Sorry. Sarap po, dahil namin pagkain, no? Libre to, libre. Kukulit nyo, hindi kayo sumama eh. Hindi, kumustahin na natin si Jasmine. Kasi ngayon ano na siya, pwede nang masabing ano no, success story no. Panis, 1 year ago, kakarating niya lang dito sa Canada. Panis. Ngayon nag-ano na, stable work na yan no. Meron na siyang full-time stable work dito sa Canada. Hard na. Mas malaki na yung sahod sa amin. Yun talaga yun. Parang gusto ko na siyang pauwiin kasi mas mataas na yung sahod niya sa amin. Pero mas marami siyang overtime. Yeah. So, Hindi saka yung kanyang trabaho rito mabigat na talaga. Hindi na siya yung tulad ng sa Staples. Part-time pa lang. Yung sa Staples kasi lang parang cashier lang siya, tapos dito iba na. Kausap niya yung mga boss, mga supervisors, mga lead hand. Pero kumusta naman yung trabaho mo doon? ngayon, nakaka first week na ako. So far, so good. Nung first day, sa sobrang dami nilang binato sa akin, na-drain ako. Kasi nga galing akong Staples, puro ganun lang. Pero di ba nag-highlight ka naman? No, production worker ako dun. Office. Tapos, puro Filipino pa. So, ngayon, ang environment ko talaga, office work, papers, Multicultural pa naman. reporting. Napaka-diverse pa na lugar. Kaya, Yung kumusta naman yung transition mo from school tapos OJT. Hindi, yun nga kasi nga marami may mga nagtatanong sa akin kung paano nga raw nag-start si Jasmine. Makulit kayo, hindi kayo nakikinig sa akin. Ngayon tignan niyo si Jasmine, success. Success story yan ng ng pagpunta sa Canada. Isipin niyo yun within a year na nakuha niya kagad yung mga target goals niya, no? Makapunta rito, makatapos ng school, makakuha ng matinong trabaho. Lahat yan nakuha niya within a year, no? Ano mo naman sa amin yung yung talagang iniisip mo kung ano yung nararamdaman mo para alam nila mama sa kanila papa. Ng mga viewers ko talaga. yung mga nanonood kay Kuya, sobrang recommended nung scholarship from Maple Leaf. Kasi, parang kasi at the first place, yung pera talaga na ilalabas for study permit, malaki. Hindi siya biro. Kaya kapag may kakilala na kayong tao sa Maple Leaf, pero yun, malaking tulong yun, yung scholarship. Kasi kung wala yun, hindi basta-basta. Hindi lang yung yung sinasabi ko kung gusto niyo mag-student pathway dito sa Canada. Hindi lang yung mura yung tuition niyo nga hanapin niyo. Ang hanapin niyo dito yung kung yung papasukin niyo na course o yung program, dapat in demand yung yung papasukin mo na aaralin dito. depende sa province. Depende kasi sa province. Pagka pumunta ka sa Ontario, puro computer di ba?
more on technical ano sila doon eh. Kasi mga IT. Pero dito sa Manitoba, mas ano yung mga Agriculture. agriculture. Hindi lang food processing. Mm, Mga maintenance. oh. Marami dito. Healthcare aid din. Oh. actually. Pero yung healthcare aid naman, Pangalahan. pangkalahatan. Pero specifically for Manitoba, agriculture yung mga planting, Hindi, meron nga sila yung carpentry. carpentry, basta more on sa environment and agriculture. Yun yung focus ng Manitoba. Nagkataon lang na yun through sa kanila nga sa Maple Leaf. Nakita ko yung scholarship. Ngayon may mga nagtatanong na sa akin na mga sa mga subscribers na ano na panis na kung paano raw yung ginawa ni Jasmine sa ano niya sa pathway niya rito. Share ko na yan. Oo. Para diretso na, wala nang magtatanong. Oo. Kasi pag may nagtatanong sa akin, sa kanya ko pa rin naman binabagsak yung mga tanong. kung paano nagsimula, mga ganun. Ano, basta maganda yung yung program ni Maple Leaf saka ni ACC, ni Assiniboine Community College, no? Yun lang. Tapos yung food processing. Since puro Filipino naman yung nanonood, yung viewers mo. Yung first semester, English lang lahat. How to create an email, mga ganun-ganun. Ang magiging parang challenge, yung physical, kasi maninibago talaga, lalo na kapag babae. Pero wag matatakot yung mga babae kasi nilaban namin yun ni Ate Grace. Walang discrimination about doon. Sana all Kasi- nilalaban. Kasi kayang-kaya naman. Tapos kala kasi namin, lugi kami. Pero pag graduate, yun, hindi sa minamalit yung production worker, pero hindi lang yun yung pwede mong applyan kapag graduate ka. Pwedeng office na agad directly. Merong mga kasama ko rito, ang akala nila pag ako kunyari, hindi ka Graduate. nakahanap ka ng, hindi ka nakatanggap sa Maple Leaf, akala nila uuwi. Nung kumuha, kasi di ba nakuha ko yung scholarship ng Maple Leaf. So, FYI, kasi di ba Maple Leaf yung nagbigay sa akin ng scholarship. So, yung first na dumating sa isip namin, kapag nag-OJT na, yung tawag kasi sa OJT dito, co-op. Tapos requirement siya sa course, sa food processing. Kala ng buong sambayanan. I-absorb ng company. Oo, diretso na agad ako sa Maple Leaf. Pero ang nangyari, procedure kasing sinusunod, hindi siya automatic. So, yung pumasok akong OJT, nag-apply muna ako for OJT, both Maple Leaf tsaka High Life. Sa Maple Leaf, sobrang extensive. Ang extensive compared sa yung interview ng Maple Leaf at tsaka High Life. Sa school kasi ginanap yun. Sobrang extensive nung sa Maple Leaf. As in, at ano siya, physically Fit ka dapat sa physically challenging talaga siya. Kung hindi ka sanay sa nagbubuhat, ganyan-ganyan. Yung High Life naman, nagbuhat kami. Pero kaya ko. pero Tapos interview. Tapos automatic yun na yung OJT. Hindi siya pang office agad. Kahit nag-aral kayo, diretso kayo sa production. Pero yun, hindi ako natanggap ng Maple Leaf. So, i-clear natin yun na hindi siya automatic na i-absorb. Kahit scholarship ka ng kahit scholar ka ng Maple Leaf, hindi ka automatic doon mapupunta. Tapos, yung mga gustong kumuha nito, hindi lang Maple Leaf tsaka High Life yung OJT, yung choices. Marami pang choices. So, huwag kayong matatakot na kung hindi nyo kayang humarap ng baboy, ganyan. Hindi nyo kayang mag-cut, hindi nyo kayang magbuhat. Hindi lang naman yun yung work na pwedeng pasukan. Marami pa. Hindi, yun nga. Pagka meron kayong mga questions about sa pagtahak nyo ng ng student pathway nyo, itong ginawa ni Jasmine, kita nyo naman yung success ng kanyang tinahak dito. Within 1 year nakuha niya na lahat. Kaya gayahin nyo na. Tanungin nyo lang ako, no? Tapos yung mga gusto mag-apply, sabihin nyo lang ako, referral ha. Di ba hindi ako sa Maple Leaf nag-OJT? So, napunta ako sa High Life. So, hello po. Alam ko nanonood kayo dito.
Shout out po sa mga mabait sa akin sa High Life. Super love ko po kayo, lalo na sa South Pa. South Packaging. As in, mga ate at kuya. Ano na Bait siya? niya po. Ano? Pero sobrang thankful ako Oo nga doon. pala. So, pwede mo ba i-compare yung, hindi, I mean yung ano lang, yung workplace lang Oo. ng Ng High Life, oo. Since nag-work ako sa High Life, and ngayon pumupunta na ako sa Maple Leaf. Yung facility ng yung observation ko lang as someone na nakapunta both facility sa High Life, mas modern. modernized na talaga yung facility nila. Pero when it comes to yung laki, mas malaki ng dihamak yung Maple Leaf. Also, sa diversity, it's true na mas diverse yung Maple Leaf. As in, nagulat ako nung napunta ako doon. Kasi sa Highland, Gano'ng karami? Ilang percent sa tingin mo na Pilipino sa Maple Leaf? Unti-unti lang, di ba? oo, hindi lang ata 1/4. Minority lang ang Pilipino sa Oo, mas maraming iba. Sa High Life naman, sabi nila 80% daw yung tao. Hindi, parang 90%. 90% na ata. Pero hello po. Love ko po kayo as in. Sobrang nag-enjoy ako as production worker doon. At madami ako natutunan. Ilang month? Nag-OJT ako doon 3 months. Tagal din pala na. Oo, 3 months. Tapos at first, syempre, physically challenging. Pero kasi masaya silang kasama lahat. Yung mga tao. Ano palang ginagawa mo doon? Sa High Life, na first, OJT niya? nung una, pack ako ng ribs. Tawag nila karubi. Parang Pero short ribs yun for Japan. Japan order. Napupunta rin ako sa tenderloin. Yung favorite part ko doon, ham line. Let's go, one piece. Ano yun? Tawag ito? Boneless ham. Ang OJT mo is may allowance o may... Oh, yeah. And yung OJT. Just, ano lang, may and then. oo. Kapag nag-OJT kayo, paid yun. Yung OJT dito, sabi nila, yung OJT daw, kasi hindi naman ako masyadong na-expose sa Philippines, pero yung OJT daw sa Philippines, ikaw pa magbabayad. Sa ano lang yan? Saan ba yan? Sa mga nursing lang yan? Madalas naman may allowance. Oo, merong allowance. Oh, basta yung OJT ko dito, parang normal na employee, na paid. Tapos yung rate ko nun, Minimum rate din. oo. Minimum rate, Starting rate pala. starting rate ng High Life, hindi ng Manitoba. Starting rate. So, Mas mataas na. nasa 16 yung akin, 16. So, as a student nun, Oo, pwede. sobrang ang laki ng naitulong sa akin. Yun na yung tinatanong nila sa akin. Kung kunyari student ka ba rito, na mag-i-start ka, mabubuhay ka ba sa mga part-time? Super. Lalo na nung nag-staples lang yun. Oo. Cashier lang ako dun. Kaya, I think magmamatter din yung kung single ka or... Oo. Pero sa akin Kasama kasi... pa si kuya. Oo, sa akin kasi nandito si kuya. Tapos single lang ako. Tapos wala naman akong binabayaran sa Philippines. So, maraming ipon talaga. Kahit staples lang yun. Tapos dati kasi MWF lang yung work ko. After class. After nag-aaral, nagpa-part-time ako. Ganon. Tapos nag-co-op pa. Eh full-time yun. Full-time na 40 hours per week. Pero ngayon nag-work ka pa rin ba sa Staples? Ngayon, full-time worker na ako sa Maple. Pero nagpa-part-time pa rin ako. Kaya kung Kaya kung ano yun, mas mayaman na talaga si Jasmine sa amin. Hindi sila mas mayaman pa rin sila kasi nag-overtime sila lagi. Nagdo-double shift sila per day. Tapos, patay na kami. pero masakit yung katawan nila. Pero hindi. Dito nga sa amin as production worker lang kami nito ni Yorme. Kung kunyari, gusto mong mag-ipon, gusto mo ng maraming pera, magtrabaho ko lang ng magtrabaho. Tama, Yorms? Oo. Anything you want to add? Ayaw magsalita ni Yorme. Pero ano yan, isa yan sa matatag na kasama namin dito sa skill 2. Yung life lesson nung graduate talaga ako. Yung work, sobrang hardworking sa linya namin. Sa linya nating mga meat production. Tsaka sa meat industry talaga. As in, super hardworking ng mga tao. Yung idadagdag ko lang din, yung tungkol sa tinapos ni Jasmine sa UST, nagamit niya pa rin dito sa sa work niya ngayon sa Maple Leaf kasi
hinighlight pa rin di ba? Nung winelcome na siya ni Maple Leaf, naka-highlight dun yung tinapos ni Jasmine na ano tinapos na? Biology. Oo, yung biology. Kumbaga, connected pa rin sa work niya ngayon as quality assurance. Kaya, nakatulong pa rin. And sa nag-risk din po sa akin ang aking mama at papa. Maraming salamat po sa pag-trust sa akin. Yeah, para sa always Jasmine. kasi kayo na yung dadalhin. Kay Kuya Jeric at kay Kuya Jerome, ay Kuya Janjan, salamat po sa Go Jas! Go Jas! Hindi, yun lang. Basta, yung pathway ni Jasmine, isa sa pinakamagandang pathway kung gusto niyo maging student dito. Siya yung pinakamagandang sample dito ng student pathway. Kami dito ni Yorme, yung pathway natin is temporary foreign workers. Hindi yun, no? Sige na, like, share, subscribe. Alam niyo na yun. Paalam.